Pero bibigyan ko po kayo ng 3 dahilan kung bakit po ang isang katulad ko ay sumusuporta kay Pastor Kibuloy. Una po, may tanong muna ako sa inyo. Ang dami nang nag-speech. Gusto nyo pa ba ako mag-speech? O kantahan ko na lang kayo? Ha? Tamo? Ganyan naman ang ugali nyo eh. Hindi, ganito po, iiksian ko yung speech, tapos kung mamarapatin ng aking mga kasamahan, kakantahan ko kayo ng konti. Kahit wala akong bayad, basta may budget. Ay, wala. Hindi, pinaliligaya ko lang kayo dahil lahat po tayo ay pagod sa politika kuminsan. Pero meron po akong 3 dahilan kung bakit talagang buong puso po ang suporta ko kay Kibuloy, Pastor Kibuloy. Number 1, sabi po nila, you will know the shepherd by his flock. Diba? I know my sheep and my sheep know me. Alam nyo po, hindi kami close ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayoko po, maliit po akong tao sa totoo po. Hindi po ako nakikihalo sa mga mararaming mga malalaki na tao. Pero ako po, nakilala ko si Pastor Kibuloy dahil sa inyo. Alam niyo po, ang dami pong mukha dito kung saan-saan ko na nakita. Yung iba nakikita ko sa Facebook, yung iba nakikita ko sa mga rally. Ulit-ulit po, nagkakapalitan na po tayo ng mukha. Pero ang napansin ko po, ang ugali po ninyo, bagamat may pagkakaiba-iba, sa gitna, sa kaibuturan ay pare-parehong may kabutihan. Alam niyo po, katulad po ni Pastor Kibuloy at ni Senator Bato na hindi kami politiko, si Pastor leader. Tama? Si Senator Bato fighter. Lalo naman ako hindi politiko. Dahil ako po, kahit nag-abogado ako, no, nag-singer ako po ang gusto ko pag-ibig lang. Kaya ako po, lover. Because yung love po, yung capacity for love ni Pastor Kibuloy, sa inyo ko po nakikita. Iiksian ko na to dahil nasabi ko 3 dahilan, tas kakantahan ko po kayo ng kaunti. Number 2, no? Si Pastor Kibuloy po ay nakakulong sa ospital. Tama ba yun? Kaya gusto ko po siya, bilang abogado, dito po lalabas yung aking konting fighter. Pahiram po, konti lang. Kahapon po, kami po ay naghain ng kaso sa ombudsman laban kay Speaker Martin Romualdez. Hindi po. Sa totoo, sabi nung iba, paghihiganti daw to. Hindi po to paghihiganti. Ito po ay paghahanap ng hustisya. Bakit? Isipin niyo, mga tao walang sala, kinukulong sa ospital. Pero yung mga nagpapalsify ng budget, malaya. Paano nangyari yon? May mga blanco sa BICAM report. Pagpasa bigla sa Pangulo, may 241 billion na. Kaya po kami ay nag-file ng kaso na falsification of legislative documents at paglabag po sa RA 3019 or yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Yan po ay hindi paghihiganti. Pero kaya ko sinusuportahan si Pastor Kibuloy dahil para sa akin siya ngayon ang muka ng kawalan ng hustisya sa sistema ng Pilipinas. Pangatlo, dahil baka maubusan ako ng time para kumanta. Ako po ay number 10. Number 10 po ako sa balota.
Napakagandang numero, no? Talagang kaloob po ng Diyos sa akin yan dahil hindi naman ako masyadong kilala sa politika, binigyan ako ng napakagandang 10. Ano po ba na naiisip nyo sa number 10? Commandments. The 10 commandments. Kung ano-ano iniisip nyo, puro mali. 10 commandments. At lahat po yan pinaglalaban ni Pastor Kibuloy. Ang anti-corruption, ano ba yan? No? Pinaliikot-ikot pa natin, ano ba yan? Thou shalt not steal. Napakasimple. Yung nangyayari sa PhilHealth, alam niyo po, ang tagal ko sa PAGCOR, may mga pasyente nakakulong sa ospital, hindi makabayad. Hindi makabayad, namamatay sa ospital, umuutang sa amin. Wala naman kaming mabigay kasi wala sa aming panukala yung ganoon. So ang naisip ko, murder yun, di ba? Thou shalt not kill. Kaya po yung pagnakaw nila sa PhilHealth na budget, pagpatay po yan, isipin nyo, hindi nyo na tinustusan yung medical bill, kinulong nyo pa. At ako po, nung ako'y naroon talaga pong nagdurugo yung puso ko, promise, wala akong showbiz ito. Ako po ay talagang naiiyak ko minsan dahil may humihingi. Sasabihin, sir, pumutok yung, kung ano man ang pumuputok. Pumunta ako sa public hospital, walang space. Pumunta ako sa private para hindi ako mamatay. Inoperahan ako. Paggising ko, sabi sa akin, ma'am, magaling na po kayo. May utang kayong 300,000. Hindi po ba? Kaya po ako ay naniniwala kay Pastor Kibuloy dahil alam ko that he is a true leader.